Good morning mga mi! So, heto na naman po si Kuratsa sa discarding sideline habang nakatambay sa bahay. So, gumawa ako ng string doormat gamit yung mga luma namin damit at ito ang naging resulta. Nagpagawa nga ako ng frame para sa gagawin kong string doormat kay Inchik noong nakaraang buwan pa. Kaya lang, dahil nga sa katagalan ay nagkaroon na ng mga kalawang yung mga pakong nailagay niya. Naghalungkat pa kasi ako ng mga lumang damit, yung mga hindi na ginagamit at saka yung mga may butas na para sana magamit ko para sa gagawin kong mga string doormat. At kung magtatanong kayo kung ano pong size nitong ginawang frame ni Inchik ay i-comment ko na lang dun sa baba. Basta magtatanong po kayo dun sa comment section sa ibaba. At dahil naging okay naman yung ginawa kong string doormat ay gumamit na ako ngayon ng mga telang nakatabi dun sa aking shop. At ito nga yung mga tela na nabili sa Taytay na per kilo. 4 na klase nga ng kulay ang pinili ko para hindi ako malito mamaya kapag maghahabi na at nailatag na ang mga string na ito sa aking frame. At gugupitin nga ito ng mano-mano ng ganito kaliit or kanipis 1/2 inch or yung guhit ng aking daliri, yun yung ginawa kong sukatan para pantay-pantay yung paggupit ko. Syempre, merong mga side na hindi natin nagugupit ng tama. Kasama talaga yun. Wala talagang perfect di ba? At sa palagay ko nga ito yung part na pinakamatagal ang paggugupit ng maninipis ng buong tela, lalo na kung ang tela mo ay napakalaki. Pero dahil nga gusto natin yung ating ginagawa, wala dyan na mahirap or nakakainip. Fast forward na nga kapag nagupit na yung mga tela ng ganito kanipis or ganito kaliliit, ay irorolyo na ito as bola kagaya nito, para madaling mailagay doon sa frame kapag mag-i-start ng maghabi. At ito nga yung 4 na tela na ginamit ko doon sa unang ginawa kong string doormat. Fast forward ulit, hindi ko na rin naipakita kung paano ko nilagay sa frame itong mga ginawa kong bola at hinahabi ko na nga dito sa pahuli. Buti na lang at meron dumating na magbibideo sa akin. Mabot pa rin kahit paano yung paghahabi ko dito sa video na ito. Kahit nga paulit-ulit yung ginagawa ay nakakalibang pa rin dahil pagkatapos ng 1.5 oras ay may natatapos na akong isang doormat. Siguro ay dahil medyo mabagal pa ako or kasama pa rin yung paggugupit ng mga tela. Pero kung itong paghahabi lang, yung dire-diretso na at marami na akong nakapondong mga telang nakagupit or nakabilog, ay siguradong mapapadali na lang at makakarami na rin ako ng mga matatapos ng mga string doormat. At kaya sa susunod pang mga araw ay magpapagupit na lang muna ako sa aking anak ko or magugupit kaming dalawa ng marami pang mga tela para makaipon ako ng marami pang bilog at dire-diretso na yung aking paghahabi. At syempre, hindi ko naman magagawa yan talaga ng dire-diretso dahil alam nyo naman sa umaga ay mga panali at ribbon sa buhok naman ng mga ginagawa ko. Kaya, bago lang siguro matulog ay magagawa ko ito at maisisingit ko pa sa oras ko. At ito na nga yung nagawa kong 2 string doormat nitong nakaraang araw at take note, sa gabi ko lang po yan ginagawa. Yan ang magiging libangan ko bago matulog at sa mga nagtatanong kung saan ko natutunan at kung paano ko ito nagawa ay dahil na rin po yan sa panonood ko ng mga YT videos. Napakalaking tulong nga ng mga nagagawa ng mga napapanood natin sa YT. Dahil sa totoo lang, doon lang ako talaga kumukuha ng mga idea ng mga nakikita nyo, mga naipopost ko, ng mga ginagawa ko na later on ay napapagkakitaan ko na kailangan lang talaga ay pagtiyagaang panoorin ng paulit-ulit at ang pinakamahalaga ay alam mong gayahin. At dito na po magtatapos ang ating video. God bless po sa ating lahat. Bukas po muli. Bye!